Hebrews 5, verse 11. Tungkol sa Kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhas ay nagsipol kayo sa pakikinig. Tungkol sa Kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhas ay nagsipol kayo sa pakikinig. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Masyadong komplikado ang ipapangaral ko sa inyo ngayong umaga. Kaso nga lang, hindi nyo maiintindihan. Kung kaya't itinabi ko na yung laptop ko doon. At hindi ko ipapangaral yung Mark chapter 1, verse 9 to 13. Sapagat ayon sa talatang ito, una, hindi ibig sabihin na palagi kayong nakikinig ay tumatalas kayo. Marami sa inyo nakikinig lang ng salita ng Diyos, pero mentras kayo nakikinig, lalo kayong pumupurol. Pangalawa, ayon sa binasa natin, ang pagkakilala kay Kristo ay masyadong malawak. Hanggat ang pangangaral sa pulpitong ito ay si Kristo, hindi ito mauubusan ng mensahe. At kung hindi ito mauubusan ng mensahe, at ang mga Kristiyano ay hindi lalaki sa pananampalataya, matatapon lang ang mga mensahe nito. Kagaya ng maliit na baso ay hindi pwedeng magkasya, ay hindi pwedeng paglagyan ng tubig na galing sa tangke, sapagkat malaki ang tangke kung ilalagay mo sa maliit na baso. Ganon din naman kung ang mga Kristiyano ay hindi lalago, hindi nilalubos na makikilala si Kristo. Kung kaya't sinasabi ng apostol dito, marami akong gustong sabihin tungkol kay Kristo. Kaya nga lang, mahirap maunawaan. At hindi ko nais bigyan kayo ng sakit ng ulo ngayong umaga, sapagkat masyadong komplikado. Kung kaya't mas nanaisin ko na lang na isang tabi muna yan para sa susunod na linggo. At pagsikapan nating aralin ang mga bagay na ito. Ang mga salitang ito ay hindi para sa mga matatanda, kundi para sa mga bata. Kapag ka nangangaral ng doktrina sa iglesia at hindi na kailangan ng maraming mga detalyadong aplikasyon, matatanda na ang mga miyembro sa iglesia. Sapagkat ang mga matatanda sa pananampalataya, hindi mo kailangan bigyan ng numero sapagkat alam nila ang kanilang gagawin. Sapat na ang doktrina para magturo sa atin. At tignan natin si Kristo, sapat na si Kristo para kung tayo ay nagkakasala, magsisi tayo. Pag tinignan mo si Kristo, sapat na si Kristo upang sa ganon, kung siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, ay dapat lumakad tayo sa bagong buhay. Magkakasala tayo, pero ang lumalagong Kristiyano ay nagkakaroon ng malalim na pagpapahalaga kay Kristo. At ang pagpapahalaga na yan ay nanggagaling sa kanyang pagkakilala kay Kristo. Kagaya na mag-aalahas, pagka tumingin siya sa isang diamante, alam niya kung yan ay puwet ng baso. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Subalit dahil sa na ang gumagawa ng alahas ay marunong kumilatis, marunong kumilala, nakikita niya ang tunay na halaga ng bawat alahas na dumadaan sa kanyang kamay. Ang pagpapahalaga ay bunga ng pagkilala. Ang bata, papiliin mo siya, 5 piso o perang papel. Mga hindi marunong, madalas ang pinipili yung perang papel, sapagkat yun lagi nilang perang barya, 5 piso, sapagkat yun ang ibinibili nila sa tindahan.
Hindi nila alam. Kung sinasabi na ang unggoy, pag pinapili mo siya, 1,000 piso ba o isang pirasong saging, mapipiliin niyo yung saging. Pero ikaw, Richard, alam kong pipiliin mo. Saging. Pagkat sabi ni Richard, gusto ko maging malakas. Sapagkat hindi ko gusto na tumatanggap lang ako nung hindi ko pinaghihirapan. Upang pagka kumain ako ng saging, ako'y maging malusog o ay maghahanap buhay. Pero kung ibibigay sa iyo ng libre, hindi ba pipiliin mo yung mas mahalaga? Mas malaki ang halaga. Mukha sa talatang binasa natin. Maraming bagay pa tungkol kay Kristo na kung sa akala natin, naaral na natin ang lahat ng doktrina ay nagkakamali tayo. Sapagkat si Kristo ay persona. Kahit malaman mo ang lahat ng katotohanan tungkol kay Kristo, subalit hindi mo lalakaran ang katotohanan na yan, hindi mo kilala si Kristo. At kung hindi ka lalakad sa katotohanan ni Kristo, ay lalong hindi ka magiging malaya. Lahat tayo ay may pagkaalipin, one way or another. Pero kung hindi tayo lalakad sa katotohanan ni Kristo, hindi tayo magiging malaya. Maaaring kung titignan mo ang Panginoong Jesucristo, sa palagay mo, ano pang malalaman ko tungkol sa Kanya? Ano pang kailangan kong malaman? Alam ko na siya ay pinanganak ng Birhen, alam kong na si Jesucristo ay Diyos, bago palalangin ng sanlibutan. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, sa pasimula ay ang salita at ang salita ay Diyos, etc. etc. Alam ko sa banal na kasulatan na si Jesucristo ay tao din. Siya ay Diyos at siya ay tao. At pagkatapos alam ko na hindi siya nagkasala, siya ay tinukso, siya ay nagtagumpay, siya ay gumawa ng himala, siya ay nagturo, siya ay namatay para sa aking mga kasalanan, siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay, siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos at namamagitan para sa akin. Isang araw si Kristo ay babalik. Ano pang maaari kong malaman tungkol kay Kristo? Sa lahat ng sinabi mo, naranasan mo ba lahat ng yan? Nagkaroon ka ba ng buhay sa mga bagay na yan? O sinasabi natin ng ating Panginoong Jesucristo ang lumalang ng lahat ng bagay, pero pinipili mo mga bagay na material kaysa kay Kristo. Sa tingin mo ba kilala mo si Kristo? At sasabihin natin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin kung kaya tayo ligtas, pero hindi natin pipiliing mamatay para sa Kanya. Hindi natin pipiliing mamatay sa ating mga sarili. Sa mga sarili nating pagnanasa. Pero sasabihin natin, kilala natin si Kristo. Kapag sinabing si Kristo ay nilibing, makikita mo na ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay ay hindi mo mapapatay sapagkat siya ay buhay. Pero anong ginawa ni Kristo ng 3 araw na siya nandoon siya sa libingan? O at ang kanyang espiritu ay bumalik sa Diyos at ang kanyang kaluluwa ay pumunta sa paraiso. Pero hindi ba't yung katawan na yun na nakahiga sa libingan ay nagnanasabing tumayo any moment? Subalit, ayon sa kasulatan, siya ay 3 araw at 3 gabi doon. Hinintay niya ang tamang pagkakataon at tamang oras ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi ba kahit sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtitiwala sa Ama? Maaaring pagkamatay niya, buhay siya uli. Mapatunayan niya lang siya'y namatay, siya'y muling mabubuhay. Pero kung bakit ang lahat ay dapat mangyari ayon sa kasulatan. Sapagkat hindi lamang basta dito pinatutunayan ang pagka-Diyos ni Kristo, pinatutunayan natin dito ang katapatan ng salita ng Diyos. Anong silbi na mapatunayan natin si Kristo ay Diyos? Pero hindi natin mapatunayan sa ating mga buhay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Lahat yan ay maaaring gawin ng ating Panginoong Jesucristo nang hindi naaayon sa kasulatan.
Maaari siyang mamatay ayon sa kanyang kaparaanan, pero sinasabi ng banal na kasulatan, siya ay namatay ayon sa mga kasulatan. Maaari siyang ilibing ayon sa kanyang sariling kaparaanan, ngunit sinasabi sa Isaiah 53, kahit ang kanyang libingan ay detalyado, na siya ay ililibing sa libingan ng mayamang tao. Na kahit ang kanyang muling pagkabuhay ay detalyado, maaari siyang muling mabuhay kailan niya gusto, sapagkat sinabi niya, may kapangyarihan ako ibigay ang buhay ko, may kapangyarihan akong bawiin. Pero sinabi ng banal na kasulatan, siya'y nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Anong katuturan ng mga bagay na ito? O si Kristo ay Diyos. Anong silbi nun? Kung hindi natin mapapatunayan at mararanasan na ang salitang ito na sinunod ng ating Panginoong Jesucristo ay salita ng Diyos. Ano ang buhay na wala hanggan? Sinabi ng Panginoon. At ito ang buhay na wala hanggan na ikaw makilala nila. Ang tunay at buhay na Diyos. At si Jesucristo ang iyong isinugo. Ang pagkakilala sa Diyos. Ang pakikisama sa Diyos. Na sa bagay na yan, marami akong gustong sabihin sa inyo. Nabasa mo ang buong banal na kasulatan? Nakita mo ba dyan si Kristo? Sabihin ng isa, nakita ko si Kristo. Nasaan? Nasaan ang Kristo? Nasumpungan mo ba si Kristo na kagaya na naghuhukay ka ng ginto? At nang nasumpungan mo ang ginto sa iyong kasiyahan, nilimot mo ang lahat para makuha mo ang lupay na yan. Kung hindi ganyan si Kristo, hindi natin nakita ang kanyang tunay na halaga. Napatungkol sa kanyang bagay, sa kanyang kadakilaan, marami tayong dapat pang pag-usapan. Kung hindi pa babalik ang Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon pa, sapagkat hindi natin alam ang pagpapasya ng Diyos, ang 1,000 taon sa atin, maaaring isang araw lang sa Diyos. Kung sinabi ng Panginoon na siya'y babalik na sa madaling panahon, sa Kanya madaling panahon lamang yun. Ngunit para sa ating mga tao na walang pasensya, siguro matagal yun. Pero kung hindi pa babalik si Kristo sa loob ng 1,000 taon, hindi tayo mauubusan ng mga bagay na ipangangaral tungkol kay Kristo. Kaya lamang, handa kaya ang iglesia na makilala si Kristo? Ilan sa inyo naparito ngayong umaga na nagnanasa kayo sa inyong puso at nanalangin kayo sa inyong mga bahay na aking gusto kong makilala si Kristo? Ano bang pagkatapos, lalakad ako sa kanyang mga salita, mamumuhay ako sa kanyang pamumuhay sa akin? Maraming mga Kristiyano nagsimba ngayong araw na to sapagkat itong huling linggo ng taon, niloloko niyo mga sarili niyo. Kung hindi niyo gusto makilala si Kristo at lumakad kayo sa kanyang mga katuruan, pagkatapos siyang mapakinggan at pagkatapos babalik lang kayo sa mga dati niyong buhay, dinadaya ninyo mga sarili. Hindi dahil si Kristo ay nagsisinungaling, kung hindi dahil sa hindi mo nakita ang kanyang buong muka. Hindi mo nakita kung ano ang kanyang tunay na magagawa. Ang nakita mo ay Kristo na kalahati lang. Maaaring kagaya ni Moises, nakita mo lang likod. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan ay tumingin tayo kay Kristo. Sapagkat marami tayong dapat makilala at matutunan sa Kanya. Kaya lamang, sinong titingin kay Kristo? Sinasabi ng banal na kasulatan na kapag tumingin ka sa Kanya, wala kang magugustuhan kay Kristo. Lahat ng pangarap mo sa sanlibutan ay kabaliktaran ng lahat na makikita mo kay Kristo. Kapag sinasabi ng banal na kasulatan, ang hinahanap ng sanlibutan ay paano kakain at iinom. Samantalang ang Kristong ito ay kanyang sinasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa kinabukasan. Pero marami sa inyo, alam nyo mga pangakong yan, pero nababalisa kayo kung kaya't sinusuway nyo ang Diyos. Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Na mga pinuno sa sanlibutan ito, sila'y nasa taas at silang pinaglilingkuran ng mga nasa baba. Pero sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, naparito ang anak ng tao
Hindi para siyang paglingkuran, kung hindi siya ang maglingkod at magbigay ng buhay para sa marami. Sinabi ng tao, susunod ako sa Panginoon, kaya lamang meron lang akong gagawin. Ang sinabi ng Panginoon, sino mang hahawak sa pang-araw at pagkatapos lilingon na hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang daigdig ay nagtuturo sa atin na para tayong mga langgam na gumapang pataas, samantalang pag nakita mo si Kristo, sasabihin niya sa iyo, ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Kapag sinabing itataas ng Diyos, hindi mo ba pangaraping umangyat? Hayaan mo ang Diyos magtaas sa iyo. Sapagkat maraming nagpapakumbaba na ang kanilang motivation ay kayabangan. Patutunayan ko sa sarili ko, isang araw sisikat din ako. Ako'y magiging matapat sa aking maliit na kayamanan upang sa isang araw magkaroon ako ng kayamanan. Ikaw'y mapag-imbot. Nakita mo ba sa banal na kasulatan nito, sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa pag-iimbot, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi mo masusukat sa pamamagitan ng mga bagay na mayroon siya. Sino sa sanlibutan ang magugusto ng ganyang Kristo? Ipangaral mo yan sa simbahan at hindi yan matatanggap ng mga Kristiyano, hindi dahil sa mali si Kristo, kundi maraming mga Kristiyano ang hindi lumalago sa pananampalataya. Mga aral ng aral, subalit hindi nakakarating sa katotohanan. Ipinagmamalaki nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakalimutan nila na yung kapangyarihan ng Diyos na yan, nakuha nila sa pamamagitan ng panlilimos nila sa tao. Kaya sabihin nila, napakabuti ng Diyos sa akin sapagkat ako ay kanyang inangat mula sa aking mga kahirapan. Pero nakalimutan niya, halos lumuhod siya sa tao para makuha niya yan. Maluluwalhati ba ang Diyos sa mga taong walang pananampalataya? Ang Diyos na ipinangaral sa atin na hindi Diyos-Diyosan. Upang sabihin natin sa Diyos-Diyosan, ikaw ang naglabas sa akin mula sa Ehipto. Samantalang yun ay gawa sa tanso at ginto at pilak. Hindi naman niya ginawa yung sinasabi mong ginawa niya. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pero merong mas delikado dyan sa panahon na yun. Natitingin ka sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. At sasabihin mo sa Kanya yung mga bagay na hindi niya ginawa. Pinupuri kita sapagkat pinagpala mo ko. Samantalang alam mo na yung pagpapala mo, nakuha mo sa pakikipagkompromiso. Anong kinalaman dyan ng Diyos? Salamat sapagkat ako ay yung pinarurusahan at ako ay yung pinapalo sapagkat ako ay nagkasala sa iyo. Pero totoo, hindi ka naman talaga ligtas. Sapagkat walang kapangyarihan sa iyo ang banal na Espiritu. Hindi naman kaya sasabihin natin ako yung sinusubok. Pero totoo, ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Kita mo na, ang Diyos ay hindi Diyos-Diyosan. Kung kaya't napaka-importante na ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi parang narinig lamang natin kung saan, kundi ating naranasan. Ang ipinibigay sa atin ng Panginoon ay bagong mata para makita natin siya sa pananampalataya. Bagong pandinig upang marinig natin at mapaghiwalay natin alin na sa Diyos at hindi sa Diyos. Kaya't marami tayong kailangang aralin sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung mananatiling mapurol ang ating pakikinig, wala tayong pakikinabangan sa ating Panginoon. Wala tayong pakikinabangan. Ang mga aral ay mananatiling aral sa marami sa atin. At anong mangyayari? Makakaapekto yan sa kabuuang buhay ng iglesia. Una, anong mangyayari? Sapagkat maraming hindi magiging mga tagapagturo. Maraming hindi magiging tagapagturo. Hindi dahil sa hindi mo binigyan ng opportunity makapagturo. Marami diyan, nakita niya na yung tao sa harapan niya, hindi niya pa tinuruan.
Pag sabi niya, hindi ako karapat-dapat, o tapos sasabihin mo, kilala mo si Kristo. Sino mang nagsasabing hindi siya karapat-dapat maglingkod sa Diyos, hindi niya kilala si Kristo. Dalawa lang yan. Kailangan siyang gumising sa kanyang pagbabackslide, o kailangan niyang tanggapin si Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas. O ginagamit natin ang kahigpitan ng Panginoon sa kanyang ministeryo para magpalusot tayo na hindi tayo maglilingkod sa Diyos. Hindi ako sumasali sa gawain sapagkat hindi ako karapat-dapat. Niloloko mo sarili mo, ba't hindi mo inaayos kung hindi ka karapat-dapat? Hindi ba sinasabi sa banal na kasulatan, study to show thyself approved unto God? Pwede natin kilala ang Diyos. Hindi natin kilala ang kanyang pamantayan. Hindi ba? Ang ating pagsisikap ay dinidepende natin yan palagi kung para kanino natin yung ginagawa. The more na metikuloso ang tao, the more natin pinaghuhusayan, the more na ang tao mahigpit, ay lalo nating pinagsisikapan na huwag magkamali. Kung kilala natin ang Diyos, hindi ba tayo matatakot sa Diyos? Kung mabiyaya si Kristo, hindi ba tayo mahihiya sa kanyang biyaya? O ilang beses ako nagkakasala. Subalit isang bagay, ang palaging ginagawang totoo sa akin ng banal na Espiritu. Hindi pwedeng walang hiya ako sa biyaya ng Diyos. Marami sa atin, hindi tayo nahihiya. Kung kaya't paulit-ulit tayong pinangangaralan tungkol kay Kristo pero wala tayong binabago sapagkat sa katotohanan, wala tayong hiya sa Diyos. Anong mangyayari? Hindi tayo magiging mga tagapagturo. Sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging guro dahil sa kaluwatan. Nakita mo? Hindi ba sila nararapat maging guro? Nararapat silang maging guro. Wala ba silang sapat na tagal sa iglesia? Meron, sapagkat sinabing kaluwatan, katagalan. Dahil sa katagalan, dapat tagapagturo na. Wala ba silang karapatan sa pagtuturo? Meron. Nararapat nga sapagkat kung kayo nararapat na maging mga Pero kung bakit hindi nagiging bahagi ng hindi nagiging mga tagapagturo? Kasi nga, napakaraming bagay na dapat pang malaman tungkol kay Kristo, pero nagsipagpuro lang kanilang pakikinig. Wala tayong naririnig, hindi dahil sa walang sinasabi. Walang naririnig sapagkat hindi ka naririnig. Sabihin, hindi ako tinuruan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang ebanghelyo ay malapit sa iyong puso. Huwag mo sabihin sino umakyat sa langit, baka ibaba niya si Kristo sa iyo. At huwag mo sabihin sino bumaba sa impyerno, baka buhayin niya si Kristo mula sa mga patay ng pangalawang beses para sa iyo. Hindi ka ba naniniwala sa ebanghelyo? Hindi mo ba alam ang mga bagay na yan? Kung ganon, mga kapatid, huwag nating ipagmapuri sa Diyos ang husay natin sa doktrina. Sapagkat kung hanggang ngayon wala ka pa rin ginagawa sa doktrina na alam mo, mapurol ka sa pakikinig. Humayo tayo. At pagkatapos turuan natin ang mga bago, kailangan ba tayo magkaroon ng posisyon sa simbahan para magturo? Marami sa inyong kalagitnaan, walang mga ministry, pero nakikita kong inalalayan ng mga mahihina. At yan ay pinasasalamatan ko sa Diyos. Diba? Kailangan ko ba kayong amu-amuin para maglingkod kayo sa Diyos? Kung hindi mahalaga sa inyo si Kristo, huwag tayo magkita-kita. Sapagkat kung kay Kristo at sa krus ni Kristo, wala kayong makikitang maganda, lalong wala kayong makikitang maganda sa akin. Wala kayong makikitang kapuri-puri sa akin. Kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagbibigay sa inyo ng pagnanasa na lalo na siyang aralin at kilalanin, walang bagay sa simbahang ito ang magbibigay sa inyo ng excitement. Araw-araw ba kayo mamamasyal, mga young people? Araw-araw ba tayong magse-celebrate? Araw-araw ba tayong magpapatlak?
Araw-araw ba kayo magbibigay ng regalo sa isa't isa? Ganyan ang mga pagano. Naghihintay na naman ng isang taon. Ibubuhos nila ang kanilang mga lakas, resources. Pagkatapos pagka-Lunes, balik sila sa mga kahirapan nila. Ganyan ang mga pagano. Ganyan ang mga pagano. Nangingiling lang kapag kaaraw ng pangingiling. Kapag ka Semana Santa, nagbubuhat ng krus. Pagkatapos ng Semana Santa, balik sa dating pamumuhay. Naging matapat pag araw ng anibersaryo. Nabubuhay-buhay ng kalooban. Kapag ka binigyan mo ng gawain sa iglesia, pero sa umpisa lang yun. Tandaan mo, buhay ang Kristo ng ating pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan. Ang tinig niya ay maam at mapagpala ang kanyang kamay sa tuwi na ay malapit. Buhay, buhay, si Kristo ay buhay. Kasama ko, kaakbay ko sa makipot na daan. Buhay, buhay si Kristo, dala ay kaligtasan. Itatanong nyo, paano ko alam? Sa puso ko ay buhay. Yan ang pagkakilala kay Kristo. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, at ang salita ay nagkatawang tao, at nanahan sa piling natin, at aming nakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian na kagaya ng sa anak ng Diyos. Gusto ko sanang mangaral patungkol sa New Year's resolution. Ang tinabi ko ang aking laptop. Pero anong saysay ng New Year's resolution, ilang beses yun na ginawa yan. Kung meron tayong aayusin natin sa harapan ng Diyos. Sapagkat siya na nagsugo ng kanyang bugtong na anak ay nagbigay sa atin ng pamantayan. Na nang si Jesucristo ay nilubog sa tubig sa bautismo. Nang siya ay umahon, sinabi na isang tinig galing sa langit, ito, yan ang iniibig kong anak. Yan. Diyan ako lubos na lulugod. Kung makikita yun ng lahat ng makasalanan, kung paanong tinuturo ng Diyos si Kristo, yan ang iniibig kong anak. At hindi siya sa akin nakaturo. Kay Kristo siya nakaturo. At sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, kahit ilang beses akong bumagsak at pipilitin kong tumayo, at titingin ako sa Diyos, hindi pa rin niya ituturo ang kanyang kamay sa akin, sasabihin, yan ang kinalulugdan kong anak. Hindi. Bakit ko pagsisikapang pangitiin ng Diyos sa pamagitan ng sarili kong pagsisikap? Wala akong magagawa. Sapagkat hindi ako ang kanyang iniibig na anak, ni hindi ako ang kanyang kinalulugdan na anak. Isa lang. Kaya't kung kayo ay kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Ayaw niyong maranasan yun. Ayaw niyong pagtiwalaan yun. Kagaya na ang kuryente ay hindi dadaloy sa isang konbensyonal na wiring system, hindi dadaloy ang kuryente papunta sa isang lugar from point A to point B kung walang wire sa gitna. Depende pa yun sa kapal, sa laki ng wire. Ganon din naman, hindi dadaloy ang pag-ibig ng Diyos papunta sa iyo kung walang Kristo sa gitna. Kung kaya't sinasabi ko sa inyo mga kapatid, napakaraming bagay na dapat nating matutunan kay Jesus Christ. Hindi tayo nagkakaroon ng desire na magturo sa iba sapagkat kinakapos ang ating pagkakilala sa Panginoon. Pumunta tayo sa Bethlehem. Anong alam ng mga pastol sa Ebanghelyo ni Kristo? Mababa ang kanilang kalagayan sa lipunan. Gabi, madilim, nag-iisa sila doon samantalang ang buong syudad natutulog. Walang may pakialam sa kanila. Anong alam nila patungkol sa pagsasalita sa tao? Anong alam nila tungkol sa mensaheng kanilang dadalhin? Subalit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat sa gabing ito ay pinanganak
ang tagapagligtas. At ito ay magiging kagalakan sa lahat ng mga tao. Makikita mo, yun ay isang kaalaman. Anong nalaman nila? Ipinanganak sa gabing ito ang tagapagligtas, ang Kristo, ang Panginoon, at ito ay kasiyahan sa lahat. Makikita mo ba doon na sinabi ng anghel, humayo kayo, ipagsabi nyo? Wala. Kung hindi, yaong kanilang pangunawa at kasiyahan sa kanilang puso ang nagtulak sa kanila para yung katotohanan na kanilang nalaman, ipagsabi nila. Yun ang karanasan at yun ang gustong iparanas sa atin ng Diyos. Na pag nabasa mo sa banal na kasulatan ng kasiyahan ng Diyos, mararanasan mo sa puso mo yung kasiyahan ng Diyos na yan at ipaglilingkod mo sa Diyos yan. Hanggat hindi nangyayari sa ating puso yan, walang saysay sa atin ang salita ng Diyos. Kapag nakita mo sa banal na kasulatan ng pag-ibig ng Diyos, mararanasan mo sa puso mo yung pag-ibig na yan. Kapag nakita natin sa banal na kasulatan na dahil tayo ay napawalang sala, napawi ang puot ng Diyos sa atin, tayo ay ginawang ganap at nagkaroon tayo ng kapayapaan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi pumapayapa ang ating kalooban. Anong saysay ng mga salitang ito? Hindi ba? Para tayo mga Israelita na tumitingin sa batas, subalit ang ating mata ay natutulukbungan. Pero anong sinasabi ng bagong tipan? Hindi ba ang sabi ng banal na kasulatan, ilalagay ko ang aking mga salita sa kanilang mga puso? At ilalagay ko sa kanilang mga isip. Kung kaya't hindi lamang natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. Tumatatak yan sa ating isip at nagpapabago sa ating perspektibo. Pero maraming nakikinig ng salita ng Diyos na hindi nababago ang isip. Sa palagay mo ba kasama ka sa bagong tipan ng dugo ni Kristo? Na sinasabi ng banal na kasulatan, nilalagay ko ang aking espiritu sa kanilang mga puso. Ang salitang ito ay itititik. Ngayon, si Moses, ng kanyang kinuha, ang tipak na bato na kasulat ang 10 kasabihan, 10 sentences. Sinabi niya, ito ay isinulat sa pamamagitan ng mga daliri ng Diyos. Written by the finger of God. Ngayon ang Panginoong Jesucristo ay nagpagala-gala. Sa 3 taon ng kanyang pagmiministeryo, anong sabi sa banal na kasulatan? Kinasihan siya ng Diyos para palayain ang mga bihag. At mangaral ng ebanghelyo at bigyan ng pag-asa ang mga walang pag-asa. At palayain ang mga pinahihirapan ng Diabo. Sinabi niya, kung ako sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalayas na masamang espiritu, tunay nga na ang paghahari ng Diyos ay dumating na sa inyo. Kaibahan doon sa ginawa ng Diyos sa bundok ng Sinai na isinulat niya sa pamamagitan ng kanyang daliri ang kanyang mga kautusan sa bato. Si Jesucristo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay sinusulat sa puso ng tao ang kanyang salita at pinapalayas ang masamang espiritu at binabago niya ang puso ng tao upang pumasakan niya ang kaharian ng Diyos. Sapagkat nasusulat, maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ebanghelyo ay lumalawak hindi sa pamamagitan ng advertisement at hindi sa pamamagitan ng marketing strategy. Ito ay sa pamamagitan ng mga tao na totoong nagkaroon ng karanasan kay Jesus Christ. Kung kaya't maraming dapat mga tagapagturo na. Pero dahil mapurol ang kanilang pakikinig na hindi nila maunawaan ang katuturan ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sila mga tagapagturo. Hindi ba sinasabi sa banal na kasulatan? Follow me, I will make you fishers of men. Sinong gagawa sa tao na maging mamamalakayan ng tao? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ.
Kaya't ano? Anong kailangan gawin? Kailangan turuan uli ng mga panimulang aral ng Diyos ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ni man ng unang simulaing ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkaing matigas. Anong ibig sabihin? Hindi ibig sabihin yan yung mga simulaing doktrina. O hindi kagaya ng bata, kailangan mong himay-himayin ang doktrina para magkaroon ng aplikasyon. Isipin mo, kung marami tayong natutunan sa Panginoon at marami tayong nalaman tungkol kay Kristo, kailangan pang sabihin sa atin. Kailangan pang sabihin sa atin na disiplinahin natin ang mga sarili natin sa ganito at ganitong paraan. Hindi ba para kang bata? Hindi ba pangunahing aral yan? Habang lumalaki ang bata, kanino siya nagiging close? Hindi ba sa mga tao sa loob ng bahay sapagkat habang namumulat ang kanyang mata? Siya lang ang reason bakit ang bata laging nasa labas, magulo ang loob ng bahay. Walang disiplina sa loob ng bahay. Pero given na mahigpit ang disiplina sa loob ng bahay at maayos ang lumalaki ang bata, pero yung mga tao sa loob ng bahay hindi marunong mag-usap-usap, anong klase yung pagtanda yan? Wala. Hindi ba? Maraming tumagal sa simbahan, hindi pa rin marunong makisama sa isa't isa. Paano ka magiging tagapagturo sa loob ng simbahan? Hindi makapagpayo sa kapatid mo, hindi mo magagawa sapagkat nahihiya ka. Sapagkat hindi mo siya madalas kausap. Na natatakot ka. Nai-insecure ka sa kanya. O hindi ba? Ngayon, may mas delikadong bagay yan. Pag binigyan ka ng otoridad. Pag binigyan ka ng otoridad pero may insecurity ka sa puso, makikipaglaban ka sa lahat ng nasa ilalim mo. Para kang leon na nasa taas ng bundok, na lahat ng titreten sa posisyon mo, kaagatin mo. Diba? Hindi natural ang paglago sapagkat hindi natural ang pakikisama mo kay Kristo. Hindi ba? Bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran. Hindi ba tama yung sinasabi ko patungkol sa karanasan, sa salita ng katwiran? Maaaring marami kayong karanasan, pero anong karanasan nyo sa salita ng Diyos? Ang huling talata, bago ko makalimutan. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid doon sa pamamagitan ng pamimihasa, ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Baka magulat ka kung sinasabi sa banal na kasulatan na siyang mas may malaking pananagutan, mas malaki ang parusa, hindi ba? Baka magulat ka, mas mabigat pa ang parusa mo kaysa kay Satanas. Sapagkat siya may pag-asa, ikaw may pag-asang maligtas, si Satanas wala. Pero mas takot si Satanas sa Diyos kaysa sa iyo. At sisisihin mo si Satanas sa lahat ng iyong pagsuway. Maghunos dili ka, mayroon kang free will. Hindi ba? Kaya manalangin tayo sa Panginoon ngayon. O Diyos, baguhin mo ang aking puso at isip. Sapagkat nais kong makilala si Kristo. Sabi ng kanta, inyo bang nakatagpo ang lalaki mula sa Galilea? Siya na nagpatahimik ng mga dagat. Siya na bumuhay mula sa mga patay. Mag-iiba ka. Hindi ka na magiging kagaya ng dati. Pag nakilala mo yan. Sapagkat babaguhin ka niya. At papalayain niya ang iyong espiritu. Yan ba ang Kristo? Yan ang Kristo. Yan ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos.